Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Savannah Vlogs. For this video dahil sasagutin natin yung isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, dahil mahirap ba mag-alaga ng bata dyan sa Hong Kong? So alam nyo, sa mga baguhan, sa mga first timers, sa mga nagbabalak papuntang nagbabalak mag-apply papunta dito sa Hong Kong. So mostly ng mga job order dito ay may bata talaga. So, meron din dati nag-comment, sabi niya, hindi ba pwedeng maglinis lang ako? Ayaw ko mag-alaga ng bata. So, kung gusto mong maglinis ka lang, sa interview pa lang, sabihin mo. Kung i-hire ka pa din nila, so, kasalanan na nila yun, 'di ba? So, din ang ilagay mo din na experience mo, hindi couple lang, ganyan, couple, adult, yung mga previous mo, yung experience mo na trabaho para ang mag-hire sa'yo ay ganun din ang mangyayari. Kasi mostly, pag ang experience mo ay nag-alaga ka na ng bata, ng newborn, yung mga ganun. So, ang kukuha sa'yo, yung may mga anak din, yung may mga bata, yung mag-aalaga ka din ng bata. So, depende yan sa experience mo din, mostly. Ang GO talaga dito ay may bata. So, ayan. So, mahirap nga ba? So, sa experience ko, una kong dating sa amo ko ay isa palang alaga ko din nung almost matatapos na ako ng kontrata ko. Nanganak ulit ang amo ko. So, naging 2 na. So, wala namang madali kasing trabaho, 'di ba? Nakaka-challenge pag bata. So, nakaraan nga ay nitong nakaraang buwan ba, week, yung sa panganay ko nga, yung dati pa naman yan, din na-stop lang yung ayaw niya sa akin, hindi ko siya basta-basta, ano ba yun? Hindi siya mabait sa akin. Ano ba yun? Hindi ko siya kayang pasunurin. Ako kasi yung takot sa kanya, alam mo yun? So, nung maliit pa siya, ganyan na siya, maldita, mahilig mang ganyan, yung mukha mo maghahapdi na lang yan, akala mo naglalambing sa'yo, tapos pagkakargahin mo na, diretso, lamutak sa ano mo, bote, yung, alam mo yun, yung kuko, baong sa mukha mo, tapos wala siyang sugat, pero mahapdi, kumbaga nagasgas lang siya ng ganyan, mahapdi, so maiinis ka talaga. Then, hindi mo naman pwedeng paluin kasi hindi mo naman anak, 'di ba? So, ang inaantay ko lang dati na makita nila din sawayin nila. One time naman na gano'n nangyari, nag-usap kami ata nung amo kong lalaki din. Sabay nagpapakarga tong alaga ko din. Ayun nga ang ginawa. Kinalmot. So, baby pa naman. Around 2 years old, mga ganyan pa yung edad niya, pero maldita na talaga, makikitaan mo na siya ng pagkamaldita. Then dito nga nakaraan, sumumpong na naman siya. Minsan okay naman, minsan bigla-bigla na lang siyang nananakit, namumukpok ng ulo, nang gigigil sa'yo na walang dahilan. Lalo na't paggaling sila sa labas, then lalo na yung lolo, pag ang lolo ang nag-pick up sa kanya, pag galing sila sa labas din, may gusto siyang something doon sa labas na gawin or tapos hindi siya sinunod. Pagdating niya sa bahay, bad mood na siya. So, ako naman, pagdating nila kasi, huhuburan ko yan siya ng sapatos. So, di ba, nakayuko ako. Gaganyanin, bukbukin ka kaagad. So, ang maganda lang kasi dati, yung lolo ay pinapalo talaga siya. Kaya lalo niyang kontra. Kami ang kontra niyan, yung lolo niya at ako. Kasi ako, may mga bagay siya na gusto pero hindi ko siya agad-agad sinusunod kasi nagtatanong muna ako sa mama niya. Kasi pag walang sinabi yung mama niya sa akin, hindi ko gagawin. Hindi ko kaagad siya susundin. Tulad yan, kakain siya ng hindi naman chicherya, yung mga chicherya na pambata, para sa kanya din naman yun. Pero pag walang sinabi yung amo ko na pwede siyang kumain ng ganito, pwede siyang kumain ng ganire, gusto ko sabihin niya muna sa mama niya ko. Kasi anytime naman pwedeng tawagan yung mama niya. So, dyan siya magagalit kasi alam niya na hindi naman siya papayagan ng mama niya. So, magagalit siya sa akin. Sa akin siya nagagalit. So, dyan nag-i-start yung pagka maldita. So, last time nga, nahihirapan ako mag-alaga sa kanya, mag-asikaso sa kanya sa umaga kasi nga, pagising niya, aarte agad yan, iiyak yan. Wala pa atang umaga yan na bibihira
na hindi umiiyak pagkagising. Pabibi kasi siya. Pagising niya, ano, papa ganyan, mama ganyan, papa talaga lagi, papa din. Last time na pag busy yung mama, busy yung papa, ako lang ang pwede. Ako ang lalapit sa kanya, galit na agad yan. Pag ako ang nakita niya, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Pag ipilit mo, kung itatry kong ano siya, uutuin, ganun. Gaganyan niya siya. Palo, sabi niya, paluin kita. Nagigigil na yan, na sobrang malakas ang boses talaga. So, naririnig naman ng magulang niya. So, ang ginagawa, ayun, iiwanan na lang ng tatay or yung nanay yung ginagawa nila. Yung ano na lang ang mag-asikaso. Kasi, hindi talaga ako makalapit. Then, pag no choice, halimbawa, nakaalis na sila, then tulog pa siya. So, ako talaga ang mag-aasikaso sa kanya. So, ayan, mag-uumpisa yan. Then, napaka-arte. Then, one time nga dahil yung pag nag-toothbrush, ay, nagngangawa pa yan. Ginagawa niya, uubusin niya yung yung toothpaste sa tubig, halo-halo, wala na. Then, mahirap yan paanuhin din. Sobrang kaartehan talaga niya. Hindi mo pa nalapat yung toothbrush. Then, yung buhok niya na, diba, ano pa yung buhok niya, kumbaga may, pag gumanon, gaganon, yung buhok. Ang buhok ko. Then, ginanyan ko, sinabit ko ng ganyan. Ano ka yan? Mas buhok ko! As in na, akala mo, sinaktan mo siya. Di, ako naman, nag-aalala ako kasi baka ano ang isipin ng mga amo ko. Bakit sumisigaw yung alaga ko? Ganyan. So, katagalan dahil ngayon, sinasagot ko na siya. Kaso nga lang, nahirapan nga ako magsagot kay English man, English. Doing, mga ganyan ako. Nahirapan ako magsagot kasi English. Then, nitong katagalan, kasi ang partner ko na ngayon yung lola. So, yan, favoriteong tao niya yan. Favorite person niya yan. So, na yun, na bago na yung niya, hindi na niya ako sinasabihan na ayaw ko sa'yo. So, one time nga, sabi niya sa akin, maglaro tayo ha. Galing siya sa school noon, good mood siya. Kasi sinusunod siya ng lola yung lola niya lumalabag sa batas ng amo ko. Ang bata kasi, ayaw ng amo ko pakainin ng matatamis, biscuit na wala sa oras. Ayaw niya yan. Kahit matatamis, ang lola naman, pagdating pa lang sa bahay, yung alaga ko, hindi na inuubos yung breakfast niya. Kasi pagdating ng lola niya, may ibibigay sa kanyang parang cloud9, mga ganyan. Patago lang. Sinusunod yung alaga ko. So, good mood siya lagi. Hindi na siya bad mood sa akin. So, nakaraan, galing siya school, sabi niya sa akin, maglaro tayo. Nakikipaglaro na siya sa akin. Laro tayo, sabi niya ganyan. Ang dami ko pang gagawin nun. Maglilinis pa ako ng room niya, ng room ng amo ko, ng 2 toilet, at itutupi ko pa yung mga tuyong damit. So, sabi ko, nung pinalitan ko siya, sabi ko, hindi pa kita malaro kasi ang dami ko pang lilinisin. Ganito, ganyan. Sumini. Ganyan din yung mukha ko, day. So, natatawa na lang siya. So, nakipaglaro na lang siya sa lola niya. Then, ito naman nakaraan, ayan nga, yung amo ko, na nabanggit ko na nga rin to sa na parang natatakot ako sa amo kong lalaki kasi parang sinisigahan niya ako ng mata. Kasi yung alaga kong maliit naman, yun yung pumalit. Yung alaga kong maliit, nahirapan ako patulugin ang gusto kasi ni amo 3 beses. Pagkatapos ng breakfast, tapos lunch, tapos alas 3:30, mga ganyan, na nagti-tea time siya. Merienda ba? Ganyan. So, mostly, kasi super busy sa umaga, nagmamarket pa ako. Hindi siya nakakatulog ng pagkatapos ng breakfast kasi maiiwan ko yung yung mga bata at yung lola lang kasi magmamarket ako niyan. So, hindi, bibihira siya nakakatulog ng after breakfast. So, pagkatapos ng lunch ko siya napapatulog. So, maganda
para sa akin, pabor sa akin na pagkatapos siya ng lunch nakakatulog kasi saktong ang alaga kong malaki darating papasok na siya sa school, so tahimik na yung bahay, nakakatulog ng mahimbing ang alaga ko, so mas mabilis siya patulugin. Then ang problema ko ay yung pagpapatulog ng pagkatapos ng merienda, kasi pag nagtulog siya ng 12:30, nagigising siya around 2, then papaliguan ng 2:30, so masyado pang buhay yung niya, gusto lang niya maglaro. Then pagka 3 o'clock or 3:15 o 3:30 na kain siya ng merienda, din ang gusto ng amo ko patulugin na siya niyan. So ang nangyari dyan, ako hirap na hirap kasi pag meron nga nag-comment, sabi niya sa akin, advice niya sa akin ay i-try ko daw i-off yung mga ilaw. So then sabi ko naman, once na papasok, nakapatay yung ilaw sa room kasi kami niya, may room kasi yung tag-iisa kong alaga. So once na papasok pa lang kami sa room ng alaga ko, alam na niya yan. So gaganon talaga yan, kakawala talaga yan sa akin. Din ngayon kasi malakas na siya, ay talagang talaga, din pag nakaganyan niya sa akin dito yung niya, gagawin niya, iuuntog niya yung ulo niya sa ulo ko para masaktan siya, iiyak siya, ganun. Din ang ginagawa ko, hinaharangan ko yung ulo niya para hindi mauntog sa akin. Talagang ginaganon niya sa akin. Ako, Diyos ko. Ito lang maganda pag may camera kasi alam nila yung yung kung gaano, ang nangyayari sa loob. So, sabi ni Inday, yung nag-advise sa akin, sabi niya, itry mo sa labas mo siya patulugin, din ipasok mo na lang pagtulog na siya. Ang nangyayari naman, Day, kasi pag sa labas, hindi mo rin siya makakarga, kay magpapalapag siya, kay maglalaro siya, maglalakad siya. Kasi bago lang siya natuto maglakad. So, feeling ko, excited siya matutong maglakad. Kaya parang gusto niya lagi nasa labas, naglalakad siya ng naglalakad. Ganun ang gusto niya. Then, hindi mo siya mapapatulog sa labas ng ng room kasi maraming laruan. So, hindi talaga siya nagpapakarga sa'yo. So, maya-maya na lang din yan, mga alas 4, nauubos yung oras ko sa pagpapatulog sa kanya. Mga ganong oras, imbis na nakaka-map ako, nauubos talaga dun. Kasi hindi mo pwede na hindi mo itatry papatulog kasi malalaman ng amo ko. So, last time, Sabado ba yun? Nung Sabado, kami naiwan ng lola. Then, trinay ko patulugin, pero nagngangawa talaga, namamaga na yung mata kakangawa, kay gumagawa talaga siya ng paraan na iuntog nga niya sarili niya sa akin, masakit din. Minsan, dito yung ulo niya, nakaganyan ako para hindi mauntog sa ulo ko. Dito naman sa butol ko nauntog, ang sakit. So, wala, suko na ako, nilabas ko. Din, nung Sabado nga, dumating sila amo, mag-asawa. Then, tinanong yung lola. Naririnig ko naman kahit sa salita nila, naiintindihan ko. Nakatulog yung bata? Hindi pa. Ganyan. Ay, ganyan. Dami nang explain ng lola. Yung lola naman, mabait naman. Then, pinakain nila kasi baka daw gutom pa. So, ayun. Yung amo kong lalaki, nahahalata ko talaga na parang ewan ko, basta grabe, parang feeling ko nga wala akong silbi kasi hindi ko nagagawa yung gusto nila. So sabi, nag-iisip na naman ako, baka hindi na ako i-renew ng mga to kasi malapit na ako, next year ma-e-endo na ako eh. So sabi ko, umabot ata ng 2 hours sila amo kakapatulog. Hindi talaga natulog, namaga na lang yung mata. Sumuko din yung tatay, sabi ko buti na lang. Hindi natulog kasi kung natulog na siya ang nagpatulog, nagmukha talaga akong walang silbi. Hindi niya talaga napatulog, nagalit na siya. Talagang, matulog ka na! Gumanon siya.
Nagalit nga yun na nag-vacuum yung amo ko at ako nun paalis papuntang bibili ng bigas. Then binandok yung binagsak yung pinto. Then sabi niya sa anak niya, "Matulog ka na!" Talagang natatakot pa naman ako pag ganun. Natatakot ako. "Matulog ka na!" Ganyan yan. Sinigawan niya yung anak niya. Ganun. So sabi ko, then pagbalik ko hindi pa rin tulog hanggang dumating na lang yung bisita namin, hindi pa rin tulog. Wala talaga. So sabi ni among babae, hindi talaga natulog. Sabi ko, mahirap na nga siya amo pa tulugin. Sabi ko ganun. Lalo na si among babae, hindi siya tumatagal sa pagpapatulog. Kunting patulog lang niya. Pag matagal na ngawa para ng ngawa, bigay niya yan kay among lalaki. Si among lalaki ang medyo matyaga pagdating sa mga bata. Siya yung maasikaso. So sabi ko nga, ay buti na lang. Pero ngayon day, nakaraang yun, hindi ko nga siya napapatulog ng pagkatapos ng merienda. Pero napapatulog ko siya ng katapos ng lunch. Din mahaba. Din sa alas 11 hanggang alas 2, may 2 gising yan na nagtatantrum siya. Ewan ko bakit ganun. Mga after 20, natulog siya. 20 minutes to 30 minutes. Sisigaw yan. Nagtatantrum siya. Din ang ginagawa ko, hindi siya madala sa ganyan-ganyan sa loob ng room. Ilalabas ko. Din papakalmahin ko siya. Din ihahag ko siya. Tama na ha. Tulog na. Then bigyan ko siya ng Mickey Mouse, mga teddy bear. Ayun, kakalma siya. Din i-try ko siya balik. Yun, natulog ulit. Din maya-maya ulit. Ganon, putol ang tulog niya. Din kanina, today lang, pagdating ng lola, kaninang umaga, magpe-prepare na ako for lunch. Din siya, nag-CR ata yung panganay kong alaga. Din kailangan niyang ilapag sa bed yung alaga kong maliit. Din pagbalik niya, nakatulog na. Alas 10 yun, nakatulog na. So ako naman yung nahirapan. Kasi imbis na pag alis nung alaga kong panganay papuntang school, then dapat siya ay matulog na din pagkatapos ng lunch. Hindi, kasi nakatulog na siya, nauna na yung tulog niya. So hindi siya nakatulog ng tanghali hanggang dumating alas 2 yung lola. Ayun, nahirapan na ako magpatulog sa kanya kasi wala, kagigising lang niya. Mag-aalas 12 kagigising lang niya, then kakain. So, hindi ko na siya magpatulog kasi kakagising lang niya. So, yung yung schedule ko yung nasira. Pag nauuna yung tulog niya, nasisira. Hindi na ako nakaligpit ng ng table na pinagkainan. Hindi ako nakahugas. Imbis na naghuhugas na ako niyan, pagtulog siya ng tanghali pagkatapos kumain. Walang tao. So, mabilis maglinis pag walang tao. Wala. Nasira. 2 hours. Hindi ko siya sunod-sunod lang ako, kakalakad-lakad niya, ganyan. Kasi hindi rin siya nagpapahawak, galit yan, ganyan-ganyan yan, ganun-ganun yung ulo niya. Yun yung kinakatakot ko kasi mahilig siya dahil iparok yung ulo niya. Yun yung kinakatakot ko pag hindi mo siya sinunod, iparok niya yung ulo niya. O, bata yan eh. Yun yung kinakatakot ko sa kanya. So kanina natuwa naman ako kay paglapag lang nung matanda, pagbalik niya tulog na din. Nung diba hindi siya natulog ng tanghali. O pagdating ng lola, pinaliguan namin din. Siya na nag-alaga din. Parang pagkatapos ng merienda, nilapag lang din ata ng lola sa bed. Yun, natulog na siya ng kasarili niya. Din ngayon, ngayong dinner, galing sila sa labas. So, pinadidi ko lang. Din, nagpalapag na siya, tinuro na niya yung bed niya. Ilagay na daw siya doon. So, natulog lang siya ng kusa. So, iba-iba talaga yung mood ng bata. So, hindi naman laging hirap. Natutuwa ka din kasi bata eh. So, alam ko marami din na kagaya ko na kamuti din sa pag-aalaga ng bata. So, pero kaya naman day. So, ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.